Pagsasanay sa batas paggawa para sa manggagawang dayuhan. Ito ay mahalagang kaalaman sa batas paggawa para sa mga manggagawang Pilipino sa Korea. Gabay para sa matagumpay at ligtas na pagtatrabaho. Ako po ay ang tagapagpayo at tagasalin sa Kyunggi Migrant Integration Support Center. Ang layunin po ng presentasyon na ito ay ibahagi sa kapwa Pilipino ang mahalagang kaalaman sa batas paggawa ng Korea. Titiyakin ang pagiging ligtas at may karapatan at handa sa pagharap ng mga suliraning may kaugnay sa trabaho. Meron po tayong 1 hanggang 15 bahagi na dapat tatalakayin. Ikaunang bahagi, mga kailangang tingnan sa kontrata sa paggawa. Kumusta po kayo? Bago po kayo makapunta sa Korea sa pamamagitan ng EPS, siguradong nakatanggap po kayo ng Standard Employment Contract, hindi po ba? So tulad ng nakikita ninyo, ang kontrata ay binubuo ng 2 pahinga. So ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat ninyong tiyakin sa inyong kontrata. Una, lugar sa paggawa, uri ng trabaho, oras sa paggawa, araw ng pahinga, sahod at tirahan. Una, ang lugar ng paggawa. Una ay ang lugar ng paggawa dapat ay malinaw nakasaad sa kontrata kung saan kayo magtatrabaho. Hindi pwedeng magpagawa ang employer sa ibang lugar maliban sa nakasaad sa kontrata. Kaya siguraduhin tama ang address ng iyong pinagtatrabahoan kung kayo ay pinilit na magtrabaho sa ibang lugar, mabuting kumuha ng larawan o video bilang ebidensya. Pangalawa naman ay ang uri ng trabaho. Pangalawa ay ang uri ng trabaho, halimbawa paghahalo at paglalagay ng mga materyales, pagtatanim, pag-aalaga o pag-aani ng gulay. Dapat malinaw nakasaad sa kontrata ang iyong gagawin. Kung kayo ay pinapagawa ng ibang trabaho, maaaring ito ay paglabag sa kontrata. Oras ng paggawa. Pangatlo ay ang oras ng paggawa. Dapat malinaw kung anong oras ng pagasok at uwian at kung mayroong shifting o rotation, kung may 2 oras na pagkakaiba mula sa kontrata nang walang pahintulot ninyo. Dapat kayong magpakonsulta mabuti, ring i-record ang aktual na oras ng trabaho o kunan ng larawan ang time card. Araw ng pahinga. Pang-4. Ayon sa Labor Standard Act, dapat may 1 araw na bayad sa pahinga kada linggo. So, karaniwan ito ay linggo. Simula 2022, ang mga kumpanya ay may 5 o higit pang manggagawa ay obligado ring bayaran ang mga opisyal na holiday. Kung wala ito sa kontrata, pero kung ang kumpanya ay may 5 o higit pang manggagawa, maaari pa rin kayong tumanggap ng bayad para sa holiday. Pang-5 naman ay ang sahod. Karaniwan, ang sahod ay tinutukoy base sa minimum wage para sa kasalukuyang taon na minupultiplika sa 200 na oras upang makuha ang buwan ng karaniwang sahod. Madalas, hindi nakasaad ang mga ito at ang mga allowance sa karagdagang bayad. Maaring tiyakin kung may nakatalagang provisionary period o panahong pagsubok. Sa panahon ng panubok, maaaring bawasan ng hanggang 10% ng minimum wage sa loob ng maximum na 3 buwan. Gayunpaman, kung ang trabaho ay tinuturing na simpleng manual o labor na hindi nangailangan kasanayan, hindi pinapaya pagbawas ng sahod kahit sa panahon ng panubok. Ayon sa Artikulo 5 ng Batas, minimum sa sahod, maaring bawasan ng hanggang 10% ang minimum na sahod kung ang kontrata ay may takdang panahon o higit na 1 taon. Kaya mahalagang alamin kung ang nakasaad sa panahon ng panubok at kung ang trabaho ay tinalaga ay kabilang sa simpleng manual o labor. Isa pa, huwag tanggapin ang sahod sa anyong cash. So ito ang dapat ipasok sa inyong bank account upang magsilbing mahalagang ebidensya kung kinakailangan sa hinaharap. Pang-6 na may tirahan at pagkain. So dito mahalagang suriin kung malinaw na nakasaad ang halagang babayaran ng manggagawa. Kapag maibinigay na tirahan at pagkain at may nakatalagang halaga na hindi bayaran ng manggagawa, tanging ang halagang iyon lamang ang maaring kaltasan mula sa sahod. Kung lalampas ay tinakdang halaga ang kaltas, maaari itong ituring na hindi pagbabayad ng tamang sahod o wage theft. Kaya't mahalagang itago at ingatan ang inyong buwan ng payslip o talaan ng sahod dahil ito rin ang maaring magsilbing mahalagang ebidensya sa hinaharap. Tulad ng nabanggit, mahalagang malinaw ang mga detalye sa kontrata ng paggawa dahil dito maaaring gamiting batayan kung magkakaroon ng hindi pagkakaunawan o alitan. Para sa inyong kaalaman, maaari ninyong tingnan ang inyong kopya ng kontrata sa pamamagitan ng pagbisita ng EPS website. Kung ito ay nawala at kailangan ninyo ng kopya, maaari kayong dumaan sa pinakamalapit na employment center at ipakita ang iyong ID upang makakuha ng bagong kopya. Iyan po ang mga mahalagang bagay na dapat ninyong suriin sa inyong kontrata. Maraming salamat po.